Good everyone! In this YouTube video, magandang araw sa inyo. Ngayon, i-discuss naman natin ang isa pa sa often na naririnig ninyo about these contemporary times, which is diploma over diskarte. You might be hearing this one. So, sabi ni Lord, this is another marketing strategy to stir up different opinions from people. Kasi sabi nila, social media is all about stirring up the opinions of people. So, it's a numbers game, sabi nila. This is another one that pops up. So, you might be surprised by what will the Lord stands about this diskarte over diploma. So, let's have a deep dive about this one. This argument of diploma over diskarte tells us about which pathway will give a better yield or a better result in terms of a better future. What do Filipinos or what do people know about a better future? It means financial stability, which will give you more connections, which will give you more stability when it comes to what's ahead of us. Ayan ang quote-and-quote pinagdedebatihan ng mga tao about diploma over diskarte. Why does it pop up in the first place? Let's have a quick thought about this. Most of the companies of today, especially in the Philippines or in the developing countries, requires a collegiate degree for you to land a 50% chance or 20% chance of being employed. Sabi ni Lord sa akin, sa mga developing countries daw, magkakahera ka lang, kailangan pa college degree ang tinapos. May nabasa nga akong post na from a foreigner na if you are going to just give below minimum wage, then don't require a college degree already. Kung kunwari, ang minimum dito is around 610, 620 a day, kung ang isasahod mo lang naman sa isang araw, 500, wag ka na maghingi ng college degree. Below minimum na nga, ihingi ka pa. So, bakit ba nanghihingi pa ng college degree? Ito yung sinasabi na ideals ng DepEd K-12 to address some of the issues about it. Sinusubukan nilang gayahin yung sistema ng ibang bansa like the Americans, like the Europeans na merong senior high. Ang premise daw nito, pag natapos ka raw ng senior high daw, you will have a landing chance of a job. I have applied to one. May in-applyan ako na part-time job na hindi naman daw kailangan ng college degree, basta may high school diploma ka lang, okay na yon. At least, there are some companies na honest naman sila, pero ang hindi lang ako natuwa is yung salary range. Sabi ko, kahit yata elementary graduate, hindi yata papatusin to eh. So, kaya nga sabi ni Lord, Philippines is one of the countries with the most OFWs. It's more of a bad thing rather than a good thing, sabi ni Lord, because most of the skilled Filipinos, most of the Filipinos with high potential to help the economy is you are wasting the Filipinos who has a high yield
to have a better country, and instead they give their services to those developed countries. That is why Philippines and most of the ASEAN countries are still a developing country, because all of the best people are going somewhere else in the world. Have you noticed that Canada is slowly, dati yung mga American countries is not really open to immigrants, except of course the United States of America. That is their main motto, to accept immigrants. Pero noon, most of the American countries are not really a big fan of other races, because Latin America, as we know, has been invaded by the Spaniards for a very long time as well. So, why I am saying this? Bakit ko ba ito sinasabi? It is because we are facing of a sad reality that it doesn't matter if you have a diploma, if you have a master's degree, especially if you have a master's or if you have a PhD degree, you are having a below average salary still. Masters nga lang, yung mga may masters na, ang sahod nila pang minimum pa rin. Yung mga mayroong magagandang degree, they cannot find any decent job in the Philippines. They have to go somewhere else. So, that brings us to the slide. So, pag-usapan natin yung sinabi natin kanina, to the academic and to the industrial route. The discarded thing is telling you that kahit hindi ka college graduate, basta may diskarte ka, you can land a job. You can have a business. So, college degree ba or business? So, may mga ilan, they are successful. May mga ilan, hindi. On the other hand, having a collegiate diploma does not necessarily you will land a bona fide job that has a minimum wage. So, where does this argument leading us? Saan ba tayo dadali ng argument na to? Sabi sa akin ni Lord. Di ba wala? Di ba walang certainty? Kung diploma ba, diskarte? Kahit sabihin natin, pagsabayin mo pa yan, there is no certainty about the future, because the argument of this, which will give you a better future, sabi ni Lord, who knows about the future in the first place? See? You are trying to sell people, this one will give you a better future. This, having a master or having a college degree, will give you a better future. Sabi ni Lord, who knows about the future? Alam nyo, this is the problem of this kind of argument. You are trying to give the future as the asset of your own arguments, in which you don't have a good grip of what the future looks like. You don't know what the industry will need for the next 5 to 10 years. Wala naman nakaalam. Wala naman nakasigurado. Even the innovators have to constantly adjust on what do they actually need in the foreseeable future, because it's constantly changing, it's constantly adjusting. Sabi nga ni Lord, maraming ang courses sa college, obsolete na. Magiging obsolete na siya. Hindi na lang muna magsasabi si Lord, but it is going to be obsolete in the next 15 to 20 years. So, the argument that diploma will give you a better future is not certain. Tanong ka ng mga Gen X saka mga boomers. Their diploma does not have any wedge. Wala na siyang leverage at all. Ang mas tinitingnan na is going to be the recent trainings. Your recent accomplishments is what do they actually look.
Tapos sasabihin ng iba, school practices you to be disciplined. Parang mas pleasing ka raw sa harap ng employer. Ito sabi ni Lord about it. Before, schools were not existent back in the times of Israel. Ang mga taong sumunod sa Diyos, they are educated by me. They learn from me. All of the wisest people in the Bible, Solomon. So the idea of a formal school was not yet existent in the times of the apostles. In the times of the biblical times, there were no schools. Schools, the schools we know today, wala pa naman yan beforehand. By the time of Job, schools are not yet around. Pero ano sabi ng Lord? Like Proverbs 3, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. Solomon by the time was the wisest king that we have ever known. But there were no formal education yet. How Solomon learned? He asked from the Lord. That is written in James. If you don't have wisdom, ask for one. Humingi ka ng karunungan sa Diyos and the Lord will give you. So, therefore, diploma will not give you much of the yield. Hindi ko naman sinabi wag kayo mag-college, pero ang sinasabi ko lang, kung sa diploma kayo aasa ng hinaharap nyo, that is wrong. Kung sa diskarte ka rin naman aasa, ito naman ang problema sa diskarte. Kasi karamihan sa mga naririnig ko mga YouTubers, nag-drop out daw sa college. Sabi nila, yung high school diploma ba is not considered a diploma as well? So, nag-drop out ka ng college, therefore, may high school diploma ka pa rin. You still have a diploma. Bakit ka mag-argue ng diskarte if you have a diploma as well in the first place? That's already a fallacy. That's already ironic. Because if you want diskarte, so sana hindi mo na sila pinapasok on a formal school. So sana mga 6, 7, tinuruan mo na ng quote-unquote diskarte sa buhay. Tinuruan mo na ng mga paano makisama sa buhay, paano makisama sa ibang tao, paano magkaroon ng business. Sana tinuro mo na yan sana at a very young age. So para magsabi ka na diskarte. Most of the people that say that diskarte over diploma has a diploma. So that invalidates their argument. Do you see? This is just a marketing strategy for their page to be famous. Sabi nila sa akin, this is a fraud. So, tapos maraming tao na nagagalit, naiinis, parang pag binasa mo, bad trip, parang binabash pa yung isa't isa. Kunwari, yung mga team diploma, binabash yung mga team diskarte. Yung team diskarte, binabash yung team diploma, and the vice versa. So, sabi ni Lord, wala naman tama dyan eh. Kasi, ang pinapoint out nila na asset, yung future. Bakit? Yung diploma mo ba will give you a better future, do you think? Will your master's, will your PhD, will your postdoctorate degree will give you a better future? How sure are we? How sure are we na hindi tayo magkakaroon ng sakit? How sure are we na hindi tayo bibisitahin ni kamatayan? How sure are we that our children, our family will not be a factor towards our better future, quote unquote? Have we considered those things? Okay. We have to remind ourselves that both pathways mentioned will not affect what will happen in the future. This is a hot take. Kasi, sabi ni Lord sa akin, karamihan sa mga millennials today, kunwari kumuha ng engineering, kumuha ng kung anong course or program, tapos biglang mag-freelancing. Biglang mag-redirect sa ibang pathway. Kunwari, engineer tinapos mo, pupunta ka sa design.
Kunwari, AB ka, pupunta ka bigla sa magiging medicine, biglang magiging affiliated ka sa mga medical centers. So, you're not sure where your diploma is bringing you. You're not really certain where does your discarte will bring into. So, to answer this, diploma over discarte, choosing one is the most foolish decision that a human can do. Academic achievement over what God can do. So, mas may tiwala ka pa sa kung ano yung academic achievements mo over sa kung ano man ang plano ng Diyos para sa'yo. Mas may tiwala ka sa kakayanan mo dumiskarte, sabihin na natin diskarte, over sa kung ano ang kaya ng Diyos. Ganun po ba tayo? So, sabi ni Rod, I will give a better hope and a better future. Tapos biglang aasa ka na lang sa sarili mo. Sabi ni Rod sa akin, itong diploma versus diskarte is a matter of self-entitlement over God's glory. Dito na papasok yung napakaraming mga pa-entitled na tao. Kesyo, nakakamit lang ng konti, tumataas na ang ego. Tumataas lang ng konti yung salary, nagkakaroon ng inflated lifestyle. Alam nyo kasi, the fiat money system is not really a stable financial system of money. You know why? Papunta na tayo sa e-money. What's the purpose of the fiat money? Kasi dati, kung sa GCash, 1,000, sa susunod yan, magiging universal na yan. Mawawala na yung mga... Siyempre, ang iniisip nila, nakaka-anoy nga naman yung dollar-dollar, palit-dollar, palit-euro. Nakaka-ano yan. Ang sabi nila, palitan natin ng crypto. So, wala ng currency. So, it's all in Bitcoin. You pay in Bitcoin. You pay Ethereum and the like. So, ang trading is already universal. So, mawawala na yung concept ng malakas ba yung pera mo. Mawawala na yun. They don't like that. So, if you are relying on your diploma over discarte to earn money, to earn fiat money that is going to dissipate in the foreseeable future is already foolish. Kaya nga, we have to be reliant on the Lord on what can we do? What do we do? Tapos, marami sa mga pamilya ngayon, mayayabang. Ito kasi yung problema ng diploma over discarte. So, kayabangan. Ano ba ang pwede mong ipagyabang? Ay, hindi. Yumaman ako kasi diskarte kasi ito. I earned my multi-millionaire business because of diskarte. Diskarte para mang-scam ng tao. Diskarte para makapang-uto ng ibang tao para ikaw yumaman. Is this how diskarte works for you? Diploma, kinuha mo ba sa school yung diploma mo or kinuha mo lang sa Recto yung diploma mo? Meron nga dati kasabihan, Recto University. Lahat ng peke magagawa mo dun. So, well, what can we do about it? So, may aasahan ba tayo sa diskarte over diploma? Wala naman eh. Wala kang aasahan dyan, mga kapatid sa Panginoon. Propaganda lang yan. Gusto lang sumikat ng mga YouTubers, nagpapapansin lang sila para meron silang kita sa reels nila. Pero kung seseryosohin mo to, wag. Mali yun. At the end of the day, despite of any pathway that we want, we must rely on God for further instruction. Kung ano man ang kagustuhan ng Diyos, yun ang dapat nating sundin. Lord, okay, ano ba nakasabi sa Bible na
kailangan ng diploma para makakuha ng kailangan mataas ang pinag-aralan mo para magamit ka ng Diyos. Wala naman eh. O sige, you want proof? King David. Sa totoo lang, si Jesse nga, tinago pa nga ni Jesse to eh. Nagtanong pa si Samuel, may anak ka pa ba? Ano ibig sabihin nun nung nagtanong si Samuel lang may anak ka pa ba? Ibig sabihin nun talagang tinago talaga si David. Lahat ng anim, hindi daw inano ng Diyos. Tinanong ni Samuel, may anak ka pa ba? Ibig sabihin nun parang kinahiya pa ni Jesse si David. So, the rest is history. David beated Goliath and he became the king of Israel. On the other hand, Solomon, his son, from a woman named Bathsheba, na pinadala pa yung asawa ni Bathsheba sa digmaan para makuha lang si Bathsheba. Solomon is the wisest of all kings. As a matter of fact, he wrote Proverbs 5-7 na, please avoid strange woman. Pero ano nangyari to the wisest man, to the wisest king of Israel? He was seduced by strange woman. So, eto yung issue eh. Solomon is the wisest man. On the other hand, King David is not the wisest of kings. Well, let's admit, binigyan siya ng karunungan ng Diyos, pero let's admit it, King David is not as wise as King Solomon. Sabi nga sa Bible, no? King Solomon's reign was the most peaceful. Unlike King David, marami siyang ginyera. If you read the book of 2 Samuel, until sa book of 1 Chronicles, ang daming digmaan sa panahon ni David. But, when you read Solomon's reign, it was the most peaceful. But what happened to the end of their lives? Nakakatawa ngang si King David, nagbilin pa kay Solomon, itong si Shimei, daliin mo. Daliin mo yang si Shimei, ha? Si Solomon, wise nga binigyan ng pagkakataon ni Solomon. Sige. Hindi kita papatayin kung hindi ka lalabas ng Jerusalem. Namanata si Shimei, oo. Tapos 3 years, di nakatiis, lumabas si Shimei. Ayun, pinatay. Pero biruin mo, si King David, binilin pa niya parang kasalanan yun nag-iisip ka ng masama, iniisip mo paano papatayin Pero nevertheless, King David went a repentant life. He relied on the Lord. Sabi ni Lord sa akin, ito King David is not the wisest of kings. Hindi siya wise. Hindi siya yung pinaka-wise like Solomon, like Hezekiah, like Jehoshaphat. No. But then, look, David is an example of a man that is dependent on God. On the other hand, Solomon slipped away. Look at what happened to his life. His life was miserable towards the end. Hindi nawala yung makaaway niya. Nagkaroon ng kaaway si Solomon dahil dun Sino pa ba yung mga ibang mga ginamit ng Diyos na hindi naman talaga aral? Jeremiah. Tinawag ni Lord on a very young age. But nevertheless, he was used mightily. Sino naman yung mga taong may pinag-aralan sa buhay na ginamit ng Lord? It is also many. Look at the 4 Gospels. Sino dyan ang hindi aral? Mark? No. Luke? Dr. si Luke. Matthew? He was a taxpayer. He was a tax collector. So, nakakaangat si Matthew, pati si John. Aral din yan. Apostle Paul. Abogado. Sino naman yung hindi naman super talino? Sino hindi nakakaangat?
Peter or Cephas. Sabi ni Pablo. See? Even the Lord Jesus Christ himself is not accepted. It is not treated by the society as a highly academic person. The Lord Jesus Christ is not. He was a carpenter. Karpentero ang ating Panginoong Hesus nung nasa lupa siya. But, what happened? All used mightily because they relied on the Lord Jesus Christ for wealth. See? Almost all of the 12 apostles are not. Almost, with the exemption of Levi or Matthew. Almost, hindi talaga academically achieved sa buhay. See? Another person na we can mention, Timothy. Timothy is also trained. So, what I'm saying here is, it doesn't matter if diploma over diskarte. It's all about sino ba ang inaasahan mo. Are you relying on yourself or are you relying on what God can do? Are you relying on the power of the Lord? That's all for this video. I'll see you next time. God bless.